Panahon na para magbago. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark, chapter 1, verses 14 to 20, and I read it for you. Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of God, and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news." As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you fish for people." And immediately they left their nets and followed him. As he went a little further, he saw James, son of Zebedee, and his brother John, who were in their boat mending the nets. Immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Panahon na para magbagong buhay. Kumusta po ang simula ng bagong taon mo? Ang buwan ng Enero, ang unang buwan ng 2026. So far po ba nagagawa ang pagbabago para sa sarili, para sa kabubuti ng sarili, para sa Diyos at para sa kapwa? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin na sinabing panahon na para magsisi, magbago at manalig sa Ebanghelyo. Ito palagi ang panawagan ng Diyos sa atin. Hindi lamang po sa tuwing nagsisimula ang bagong taon, kung hindi araw-araw na pagkilati sa mga karanasan at pagtingin, saan nga ba ako nagkukulang? Saan ba kailangan punan? Ano ba ang mga kasalanang aking patuloy na inuulit-ulit na ginagawa? Saan ba ako kailangang magbago? Ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit tingnan natin ang ating mga puso. Kung ang ating mga puso ay may sagabal, may nakabara, may mga hadlang, may mga kasalanan, may mga kapintasan pa rin na nariyan, maaaring ito'y galit, hindi pagpapatawad, inggit, kataasan ng puso, at iba pa. Alam mo ang iyong sarili. Alam mo ang panawagan ni Jesus sa patuloy na pagbabago at pagsisisi at pananalig sa kanyang mabuting balita. Huwag nating sayangin ang oportunidad na patuloy na ibinagkakaloob sa atin ni Jesus. Yakapin natin ito, isabuhay natin ito. Nawa, ang pagbabago ay hindi lamang makita sa ating mga salita. Nawa, ang pagbabago ay makita sa aktwal nating pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, nakahanda po akong tanggapin ang iyong hamon para magsisi, magbagong buhay, at manalig sa iyong salita. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.